Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader. Sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa isang investor na ninakaw ang kanyang $700,000 na crypto assets. Ayan, napakalaki po ng halagang ito kung saan ay $300,000 na lamang ay magiging $1 million na ito. Ang katumbas po ng $700,000 na ito sa Philippine Peso base po sa palitan ng US dollar at Philippine Peso ngayon ay nasa 39,652,900 pesos. Yan, isa na po siyang milyonaryo kung siya ay tiga rito sa ating bansa. Ngunit ang pinakamasakit dito, ang ganito kalaki na halaga ay bigla na lamang naglaho sa isang iglap. Ngayon ay ano nga ba ang nangyari kung bakit ang $700,000 ng biktima ay bigla na lamang naglaho na parang bula? Ano ang kanyang ginawa kung bakit siya ay naging isang biktima? Ang mga katanungan na ito ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago pa tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Nag-umpisa ang insidente na ito noong na-hack ang official X account ni Vitalik Buterin. Sa mga hindi nakakakilala sa kanya, siya ang co-founder ng Ethereum. Ang X platform naman ay ang dating Twitter. Wala pong nakakaalam kung paano na-hack ang account ni Vitalik Buterin. At sa tingin ko ay hindi naman po basta-basta ang paghahack sa mga account dito sa X platform. Malamang ay talagang isang napakagaling na hacker ang siyang may kagagawan dito. Nang magtagumpay ang hacker na i-hack ang X account ni Vitalik Buterin, ginamit niya ito para magpanggap na siya mismo ang Ethereum co-founder. Siya ay nag-post ng isang malicious tweet. Sa Twitter post na ito, naglalaman ito ng isang announcement na meron daw silang ilalabas na isang bagong non-fungible token o NFT. At ang dahilan kung bakit nila ito ginagawa ay para i-celebrate ang paparating na proto-dunk sharding ng Ethereum. Agad naman pong nag-react dito ang tatay ni Vitalik Buterin na si Dimitri. Nagbigay po siya ng warning na ang X account ng kanyang anak ay na-compromise o na-hack ito. Kaya sa ngayon ay sinusubukan niyang i-restore ang kanyang access dito. Ngunit ang naging problema dito, ang post na tinutukoy ni Dimitri ay bigla po itong na-delete. Malamang ay napansin ito agad ng hacker kaya ito ay agad naman niyang dinilit. Pero huli na ang warning ni Dimitri sapagkat meron ng isang biktima ang nahulog sa bitag ng hackers. Yan, at ang biktima na ito ay nawalan ng kanyang crypto assets na nagkakahalaga ng $691,000. Ang ginawa ng biktima nang mabasa niya ang malicious post ng hacker ay kanyang clinic ang phishing link na naka-attach dito. At syempre, tiwala siya na ito ay legit dahil galing ito mismo sa official X account ni Vitalik Buterin. Ang hindi niya alam dito ay maglalaho na pala ang lahat ng kanyang mga crypto assets. Meron isang reporter ang may haka-haka na ang responsable daw sa hacking incident na ito ay may kaugnayan sa Pink Drainer Hacker Group. Ngayon ko lamang narinig ang grupo na ito kaya wala akong ideya sa kanilang mga kakayahan.
Basta ang aking pagkakaintindi dito ay isa silang magagaling at bihasang grupo ng hackers. Ayon sa reporter, ang dalawang pinakamalaking funds na natangay ng mga hackers ay ang dalawang CryptoPunk NFT. Pagmamay-ari po ito ni Bokko kung saan ay ang kawawang biktima. Isa na rin po siya sa mga Ethereum developers. Nang maganap ang insidente, naglabas naman po agad si Bokko ng babala sa lahat gamit ang kanyang X account. Ang kanyang babala sa lahat ay huwag i-click ang link sapagkat nawala ang ilan sa kanyang mga NFTs. Nagsalita naman po dito si Changping Zhao mas kilala siya sa tawag na CZ. Sa mga hindi po nakakakilala sa kanya, siya po ang CEO at founder ng sikat na crypto exchange na si Binance. Ang sabi niya ay gamitin daw po natin ang ating common sense sa pagbabasa ng mga content sa mga social media platforms. Maliban dito, ang security features ng X platform ay hindi daw kasi ito sophisticated o parang hindi maaasahan. Yan, parang hindi maaasahan ito. Maging ang X account mismo ni ZZ ay sinubukang i-hack ng mga hackers. Ginamitan nila ito ng brute force, ngunit hindi sila nagtagumpay kaya nailak ang account ni ZZ. Isa po itong common na security feature na kapag ikaw ay nagkamali ng ilang beses sa pag-enter ng iyong password, automatic na maglalak ang iyong account. Ngayon, nabawi na po ni Vitalik Buterin ang kanyang X account. Tanggal na rin po ang malicious tweet ng hacker. Sa ngayon ay wala pang pahayag si Vitalik Buterin kung ano ang kanyang masasabi sa biktima. Ang aking masasabi rito, yan, sa pangyayari na ito ay hindi po natin pwedeng sisihin si Vitalik Buterin sapagkat isa na rin po siyang biktima dito. Pagdating naman po sa mga hackers, ang masasabi ko po sa kanila ay sadyang ito talaga ang kanilang gawain kung saan ay ang mag-hack para magnakaw. Dahil dito ay medyo sang-ayon ako kay ZZ na ang X platform ay parang siya ang may kasalanan dito dahil sa kanilang mahinang security system. Ang maaari muna siguro nating gawin sa ngayon ay ang iwasan ang kahit anumang nakakaakit na alok na ating nababasa sa X platform, lalo na kung ang alok na ito ay may kinalaman sa pinansyal. Sapagkat ang nangyari dito kay Vitalik Buterin ay pwede na rin itong mangyari sa iba. Kaya hanggang sa hindi pa lubusang napapagtibay ng X platform ang kanilang security system, ay kailangan nating mag-ingat sa paggamit nito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay paki-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Paki-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.